Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po'y nakatunghay sa ating serye ng Integridad ng Puso every Sunday. At ngayon po ay nasa ika-third episode po tayo ng ating serye na sinusundan every Sunday. Sa pagpapatuloy po natin ay atin munang i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Alright? So, ang ating pong serye na sinusundan, hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamagaling, pinakamayaman, o pinakasikat, kundi ang pusong nakatalaga sa Diyos. Ang kanyang hinahanap ay isang pusong nakatalaga sa Diyos, tapat at may integridad sa Kanya. Sa nakaraan ay tinalakay po natin ang unang episode, ang pusong nakikita ng Diyos. Ikalawa, ang pusong tapat sa lihim, at ikatlo, ang pusong walang hati o pusong walang kahati. So ngayong linggo ay meron po tayong quizzes na ibibigay para po sa mga scholars na inyong sasagutan. 10 question po yan, at out of that question, ang mga sagot niyan ay narito sa ating sermon. Kaya kung kayo nakikinig ay mahahanap nyo ang sagot sa ating tinalakay na mensahe ngayong gabi. Okay, episode 3, ang pusong walang hati o pusong walang kahati. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang iyong daan upang ako'y lumakad sa iyong katotohanan. Pag-isahin mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. So tayo po'y dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Panginoon na samahan tayo sa gabing ito ng pakikinig ng kanyang mensahe. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na to, linggo, araw ng Sabat, pangingiling at araw ng pagpapahinga. Aming dalangin, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus, na ang mensaheng ito ay makaabot sa aming mga kapatid, sa mga nagnanais na lumago pa sa pagkakilala sa iyo. Amin dalangin na ang mensaheng ito ay magkaroon ng linaw at gabay sa mga aabot ng tinig na ito. Aming dalangin, O Diyos, ang presensya mo na samahan kami sa ngalan ni Kristo. Ito pong aming dalangin. Amen. Alright? Isa sa pinakamalaking laban ng bawat mananampalataya ay hindi lamang ang tukso sa labas, kundi ang pagkakahati ng puso sa loob. Maaaring nasa simbahan ng ating katawan, ngunit nasa negosyo ang ating isip. Maaaring umaawit ang ating bibig, ngunit ang ating puso ay nakakapit pa rin sa kayamanan, kasikatan, o sariling kagustuhan. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong tao.
kundi ang pusong buong-buo na nakatalaga sa Kanya. Alright? So ito po yung pusong walang kahati o pusong walang hati. Mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo po ay nakatunghay, balikan po natin yung talata na ating binasa. Alright, ito po ay awit ni Haring David. At itong portion na to ang ating pagkukunan ng mga tanong at sagot para maging klaro ang ating pong paksa. Kanina nabasa po natin na sinabi dito ng mga aawit na ituro mo sa akin, O Panginoon, ang iyong daan upang ako'y lumakad sa iyong katotohanan. Alright? Pag-isahin mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Okay? So, ang tanong ay bakit himiling si David na turuan siya ng daan ng Panginoon bago niya hilingin pag-isahin ang kanyang puso? Ano po yung sagot natin diyan? Ito ay nagtahanap ng reason. Ano po, bakit? Ipinapakita nito na ang tunay na pagbabago ng puso ay nagsisimula sa pagtuturo ng Diyos. Hindi sapat ang sariling karunungan upang mamuhay ng matuwid. Kailangan malaman muna ang kalooban ng Diyos upang makalakad sa kanyang katotohanan. Ang salita ng Diyos ang gumagabay sa isip at ang banal na espiritu ang humuhubog sa puso upang maging tapat sa Kanya. Kaya ang kaalaman sa katotohanan ay dapat magbunga ng pagsunod. At narito po yung mga kaugnay na talata na kung inyong babasahin diyan ay matatagpuan nyo ang ilang mga reason patungkol sa hinihiling ni David. At maaaring ito rin ang ating kahilingan. Sa awit 119, 105, John 17:17, Santiago verse 1 hanggang 22. So ibibigay ko po sa inyo pagkakataon na basahin ang mga talatang yan at for your own sake na sa inyong pag-aaral. Ano po? Okay? Ikalawa, ang kahulugan ng panalangin pag-isahin mo ang aking puso at bakit ito mahalaga. Ang sagot po natin diyan ay ang panalangin ito ay nagpapahayag ng hangaring magkaroon ng pusong buo ang katapatan sa Diyos. Ang pusong nagkakaisa ay hindi nahahati sa pagitan ng Diyos at ng makamundong hangarin. Kinilala ni David na likas sa tao ang magkaroon ng magkasalungat na pagnanasa. Kaya tinihiling niya sa Diyos na pag-isahin ang kanyang mga motibo, pagnanasa, at layunin upang ang lahat ng ito ay nakatuon lamang sa Panginoon. Ang pusong walang hati ay nagbubunga ng matatag na pananampalataya at tapat na pamumuhay. At maaari niyong buksan sa Deuteronomy 6:5, Matthew 6:24, Santiago 1:8. Mga karagdagang impormasyon patungkol dun sa kahulugan ng panalangin. Okay? Ikatlo, ano po yung kaugnayan ng pagkakaroon ng pusong nagkakaisa sa pagkatakot sa pangalan ng Panginoon? Ang pagkatakot sa Panginoon na hindi lamang pagkatakot sa kaparusahan, kundi malalim na paggalang, pagsamba at pagsunod sa Kanya. Kapag ang puso ay hindi hati, ang tao ay may isang layunin. Ang parangalan ang Diyos sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ang puso nagkakaisa ay nagbumuga ng kusang loob na pagsunod, matalinong pagpapasya at buhay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Kaya ang tunay na pagkatakot sa Panginoon ay nagsisimula sa pusong ganap na nakatalaga sa Kanya. Mga kaugnay na talata, Kawikaan 1:7, 9:10, and then 2 Chronicles 16:9. So for your own sake at learning, ay buklatin po ninyo ang mga talatang yan para sa karagdagang paglilinaw pa ng ating mga nabanggit sa
doon sa mga tanong. Okay? Now, ang pusong walang kahati o ang pusong walang hati, ano ang ginagawa natin ano? Actually, ito pong tanong na 'to hindi ko lang nabura, okay? Ang tanong po diyan ay ano ba yung nais ng Diyos na maintindihan natin, okay? Maunawaan natin dito sa paksang ito. Okay, are you ready? Number one, ang Diyos ay nagnanais ng isang nagkakaisang puso. Ibig sabihin, kaisa niya. Ito yung gusto niya na maintindihan natin, na maging kaisa natin ang puso ng Diyos. Kumbaga, iisa lang tayo. Kung anong tinitibok ng puso niya, yun din ang tibok ng puso natin. Kung anong nais at hangarin ng puso niya, yun din dapat na maging nais at hangarin ng ating puso. Alright? So balikan po niyo yung sinabi ni Haring David do sa 86:11. Hindi sinabi ni David na bigyan mo ko ng mas maraming pagpapala. Tingnan niyo po ha, kundi pag-isahin mo ang aking puso. Ibig sabihin, kung ano ang tibok ng puso ng Diyos, ganun din ang tibok ng puso niya. At hindi siya hihiwalay o ah, kumbaga'y magkakaroon ng sariling plano, sariling gusto. Kung anong plano at nais ng Diyos, yun ang ganiyang gagawin. Kaya yung panalangin ni David na bigyan siya na maging kaisa ng puso ng Diyos. Yung pong salitang pag-isahin ay nangangahulugang hindi hati, hindi nagdadalawang isip, hindi pabago-bago, iisang layunin lamang kundi ang kalugdan ang Diyos. Yan yung sinasabi ni David na pag-isahin. Okay? Idinagdag pa din natin dito ipang talata katulad ng Deuteronomy 6:5. Sabi doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Hindi sinabi ng Diyos na bahagi lamang ng puso, kundi lahat. Kaya nga po yung puso, excuse me, na nakatalaga sa Diyos na hinahanap niya, yung Kanya. Kaya nga si David ay binansagan ng Diyos na a man after own God's heart. Kasi nga, yung nais ng Diyos ang gusto niya, hindi yung nais niya. Okay? Naintindihan po mga kapatid. Mateo 22:37, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ang pag-ibig sa Diyos ay total commitment po yan. Kaya nga pag ikaw ay nagmahal sa Diyos, wala nang ibang mamahalin kundi ang Diyos lamang. Hindi siya pwedeng magkaroon ng kahati. Kahit ang ginagawa mo sa mundo, nabubuhay ka pa rin, naghahanap buhay ka, ginagawa mo yan para sa Diyos. Kasi yan ang binigay ng Diyos na pagkakataon sa iyo para mabuhay. Hindi pwedeng ihiwalay yan. Kaya nga, yung mga nasa larangan ng negosyo o trabaho o profession, na ginawa nila yan para sa Diyos, yan ay isang uri ng commitment, paglilingkod na ang Diyos ay nalulugod sa iyo kasi nilalagyan mo ng excellence ang iyong ginagawa. At doon nalulugod ang Diyos. Okay? So kaya itong punto natin dito sa una ay yung pag-isahin mo kung ano. Kasi lahat tayo ay meron tinatawag na responsibility na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung saan kanya inilagay at doon kanya sinasamahan, doon ka magiging pinakamagaling. Pero yan, ang final end niyan, ang ending niyan, talagang glorification o pagluwalhati pa rin sa Diyos. Kahit na ano pang ginagawa mo, buong puso mong ginagawa yan para sa Diyos, isang uri po ng paglilingkod yan. Huwag nating ihiwalayan kasi hindi mo pwedeng ihiwalay ang kaluluwa mo sa katawan.
ang isip mo sa iyong pagkatao, okay? Kung ano yung under the sun na ibinigay sa'yo ng Diyos, yan ay ginagawa mo para sa Diyos, okay? Kaya ang tawag natin po diyan ay, pag-ibig sa Diyos, total commitment 'yan na diyan mo talagang pinagbuti ang iyong gawa, okay? Maliwanag po. Ikalawa, ang pusong hati ay delikado, okay? Marami pong tao ang gustong pagsabayin ang Diyos at ang mundo. Linggo para sa Diyos, Lunes hanggang Sabado para sa sarili. Hindi po natin puwedeng paghiwalayin 'yan. Yung 'di mo ihiwalay, halimbawa trabaho mo sasabihin, "Ito'y para sa'yo." Hindi po, kasi kung buong puso, buong kaluluwa, 'yan ay inaalay mo rin sa Diyos, okey? Anong sabi do'n sa Mateo 6:24? Walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, hindi maaaring sabay ang Diyos at ang Diyos-Diyosan, okey? Sa Santiago 1:8 binanggit do'n, ang taong may dalawang isip ay hindi matatag sa lahat ng kanyang lakad kapag hati ang puso. Kapag mahati daw ang puso, madaling matukso, madaling sumuko, madaling mawala sa pananampalataya. So ano po yung nais na ipaunawa sa atin ng Diyos dito? Na whatever ano man ang ginagawa mo, kumakain ka man o umiinom ka, nagtatrabaho ka man, gawin mo 'to para sa kaluwalhatian ng Diyos, okey? So yan ay pusong buo, hindi hati. Okey, ikatlo, ano daw po ang mga Diyos-diyosan ng puso? Ito yung idolatry ano, ng puso ng tao. Kapag narinig natin ang salitang idolo, minsan ay misconception po yung idol na binabanggit ng mga tao 'no, hindi magandang tawag 'yan. Ina-idolize mo yung tao, hindi naman 'yan perfect na para na-emulate mo, gayahin mo. Kapag narinig natin salitang idolo, inisip natin ang rebulto. Ngunit maraming idolo ngayon ay walang anyong kahoy o bato. Okay? Tingnan niyo po ito. Sabi sa Ezekiel, itinayo ng mga taong ito ang kanilang mga Diyos-Diyosan sa kanilang puso. Okay? Sa kanilang puso ha, Diyos-Diyosan. Okay? Ano po yun? Maaari ang idolo ng tao ay salapi. Lagi, kung pagkita ng salapi, ang iniisip niya, trabaho, negosyo, relasyon, cellphone, social media, katanyagan, sarili, ambisyon, takot sa opinyon ng tao. Yan po ay maaaring maging idolo na inilagay po natin sa ating puso, na ina-idolize natin kaya hati ang puso natin. Hindi tayo makapagbigay ng oras para sa Diyos. Kasi nga, ina-idolize na natin itong mga bagay na ito. Mga kapatid, anumang inuuna kaysa Diyos ay nagiging Diyos-Diyosan. Kaya nga po sa bawat araw sa ating paggising sa umaga, ay mahalaga talaga na mauna ang Diyos sa lahat. Yung nagpasalamat ka, nagbasa ka ng Bible, nanalangin ka, and then the rest, binigay mo sa Diyos at nanalangin ka, samahan ka niya. So yan po yung una sa lahat. Kaya hindi puwedeng pagka may oras ka lang, puwede kang sumimba, puwede kang magbasa ng Bible, kapag wala kang ginagawa, hindi po priority ang Diyos niyan. Second priority lang ang Diyos. Kapag ikaw ay nalulungkot, nangangailangan, dun mo lang maalala ang Diyos.
Napakaganda po nito kapagka inuuna natin ng Diyos. Number 1 siya sa ating listahan, ay number 1 din tayo sa Kanya kapag tayo ay tumawag sa Kanya kasi inuna natin siya, eh. Kapag nauuna ang Diyos sa lahat, inuuna ka rin ng Diyos. Hindi ka mahuhuli. Totoo 'yan, kahit na anong sitwasyon ng buhay, okey? So, ika-4, ang Diyos ay karapat-dapat sa buong puso. Ano po sabi ni Jeremias? "Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap niyo ako ng buong puso." Eh, ang tanong kung hinahanap natin ng Diyos, ibig sabihin, God is always available, 24/7. Kapag gusto mo siyang makita, mahanap, nariyan siya. Hindi siya malayo, eh, napakalapit niya. Kaya maganda 'tong binanggit ni Jeremiah 'to 'no, ah, hindi hinahanap ng Diyos ang kalahating pagsunod. Tandaan niyo po 'yan, yung half obedience. Hindi siya nalulugod sa puwede na. Buong puso ang nais ng Diyos. So kapag tayo maghahanap sa Kanya, ay buong puso nating hanapin siya. At yan ay meron tinatawag na effort. Paano makikita ang Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Paano makikita ang Diyos kung hindi mo alam ang kalooban niya? Ang nakakakita lamang sa Diyos na ginagawa ng Diyos ay yung naghahanap sa Kanya na inaalam talaga kung ano ang kalooban ng Diyos. Right? Kasi marami tayong ginagawa na abala tayo sa maraming bagay pero walang puwang ang Diyos sa buhay natin. Kaya kung saan tayo punta ng punta, hindi natin alam ang direksyon. Nakukuha po. Ngayon kung meron kang direksyon, alam mo kung saan ka pupunta at ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon niyan. Amen? Kaya kung hahanapin mo siya, matatagpuan mo siya. Eh, kung hindi mo siya hinahanap, hindi mo talaga siya makikita. Marami kang hahanapin na magliligaw sa'yo sa katotohanan. Ang dami mong nais na isaksak sa puso mo pero ni isa doon ay walang magkasya. Hindi sumapat kasi hindi 'yon ang kailangan ng puso mo, eh. Tandaan natin na there is a heart vacuum in our heart, ano? Only God can fill. Merong vacuum daw sa puso natin, tanging Diyos lang ang puwedeng magpuno nun. Pero hindi ka mapupuno ng Diyos, ng presensya niya kapag hindi mo siya hinahanap, right? Yung iba, talagang hindi nila hahanapin ng Diyos. Bakit? Patay ang espiritu nila, eh. O dili kaya wala silang gana na hanapin ng Diyos kasi nga punong-puno ng basura ang puso nila. Eh, kung puno ng basura ang puso mo, hindi mo talaga hahanapin ang Diyos kasi at hindi rin titira ang Diyos diyan sa masamang puso, sa maruming puso. Amen po. Kaya hindi siya nalulugod. Pero 'pag hinanap natin siya, magpapakita siya sa paraan na gusto ng Diyos na makita mo, na gawin mo. Paanong paraan? Yun nga po, napakasimple yan, yung pagbabasa ng Bible, pananalangin, yung pagsamba. Makikita mo yung karanasan mo sa buhay, diyan nagpapakita ang Diyos kung gaano siya kabuti, okey? Sa, Ikalawang Kronika nabanggit diyan, ang mga mata ng Panginoon ay gumagala sa buong lupa upang palakasin ang mga taong ang puso ay ganap na tapat sa Kanya. Tandaan natin ang Diyos ay naghahanap pa rin ng mga taong walang halo yung katapatan. Talagang yun ay nakalaan para sa Diyos. Malay mo baka ikaw yung naghahanap sa Diyos, ay hinahanap ka niya. Hindi hinahanap ng Diyos yung mayayaman, matatalino, makapangyarihan, hindi yan.
Ang hinahanap ng Diyos yung mga naghahanap sa Kanya. Kapag nahanap mo siya, nakita ka ng Diyos. Okay? Ikalima, paano tayo magkakaroon ng pusong walang kahati? Ito na yung ating tanong, ano? Siguro nagtatanong kayo, paano nga ba? Kasi mahirap ang pusong mayroong kahati. Walang focus dahil dalawang iniisip mo, eh. Mahirap mamangka sa dalawang ilog, okey? Una, kilalanin ang anumang pumapalit sa Diyos, okey? Ano yung unang pumapasok sa isip ko tuwing umaga? Magandang tanong 'yan. Kasi yung gumising ka sa umaga na ikaw ay humihinga at magtatanong ka, ano yung pumapasok sa isip mo tuwing umaga? Ano yung ang pinakamahirap kong isuko? Meron tayong mga bagay sa buhay natin na napakahirap i-surrender. Ano yung pinakamalaki kong pinagtitiwalaan? Yan mo yung mga tanong na dapat nating pagnilayan sa ating mga sarili. Yung pumapalit sa Diyos. Kasi sa umaga puwedeng, hindi ka magbasa ng Bible, hindi ka manalangin. Puwedeng gawin mo cellphone ka agad, right? O inisip mo agad ano yun na naman yung pagkakakitaan mo. Maganda talaga sa umaga ay makapaglaan tayo ng sandali para sa Diyos, okey? Magbigay tayo ng priority sa Kanya tuwing umaga. Tandaan niyo 'to, mga kapatid, nabubuhay lamang tayo sa isang araw. Walang nakakaalam sa atin bukas kung buhay pa tayo, dahil ang Diyos ang may hawak niyan. Pero kung ikaw ay nagbigay ng inuna mong Diyos, hinanap mo siya, nagbigay ka ng priority sa Kanya, yung buong maghapon mo sold out ka na kasi, ah, inuna mo siya, eh. Nagbigay ka na ng kaluguran sa Kanya, okey? Ikalawa, piliing unahin ng Diyos araw-araw, Matthew 6:33, anong sabi diyan? Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos, hindi kapag may oras, kundi una. Sabi dun, unahin muna ninyo. 'Pag sinabing kaharian ng Diyos, ito yung kalooban ng Diyos ang hinahanap natin, okey? Ano ba yung gusto ng Diyos na mangyari sa'yo? Magandang tanong 'yan, okey? Ikatlo, isuko maging ang sariling kagustuhan. Lucas 9:23, tanggihan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Yan yung tanong ng isang ah, mayaman ano, na nagtatanong ano ba yung, ah, kalooban ng Diyos sa kanya, kumbaga deny yourself. Pansinin mo ang iyong krus araw-araw, sumunod ka sa akin. Ang pusong buo ay marunong magsabi, "Hindi ang gusto ko kundi ang kalooban mo." So, kumbaga kung ating ipapanalangin yung kalooban mong masunod, hinahanap mo lagi kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo. Kahit sa maghapong ito, ano ba ang gusto ng Diyos na gawin mo? Maraming tanong diyan. Ano ba ang gusto ng Diyos na gawin mo sa buhay mo? Ano ba ang gusto ng Diyos na gawin mo sa iyong career, sa iyong, studies, sa iyong pamilya, sa iyong ministeryo? Pagka kinonsulta natin 'yan sa Diyos, ay makikita natin ang sagot, okey? Now, ano po yung mga practical application natin dito para itong puso natin ay wala talagang kahati sa Diyos? Una, alisin ang mga Diyos-diyosan ng puso. Humingi sa Diyos ng tapang upang tukuyin kung ano ang humahadlang sa iyong buong pagsunod. Kasi laging merong hadlang kahit yung ating pagbabasa ng Bible, pananalangin, pagsamba, hinahadlangan yan eh.
Alright? Kaya, hihingin mo sa Diyos yung matukoy, ano ba yung humahadlang sa akin? Bakit hindi ako makasamba? Hindi ako makapakinig ng salita ng Diyos? Baka masyadong importante ang sarili mo kaysa sa Diyos. Ikalawa, unahin ng Diyos kaysa material na bagay. Ang trabaho ay mahalaga, tama po 'yan kasi ako nagtatrabaho din. Mahalaga yung kumita ka, ang pera ay kailangan. Ngunit hindi sila dapat maging sentro ng buhay. Hindi ka nabubuhay para sa pera, pero kailangan mo ng pera. Pero hindi 'yan ang buong buhay mo, na kumita ka na lang at pagkatapos pagkita mo, makakain ka and then mamatay ka na. So hindi po gano'n ang buhay ng tao. So lahat 'yan ay may mga dahilan kung bakit tayo kailangan kumita ng pera para mabuhay. Hindi tayo nabubuhay para sa pera. Okay? Ikatlo, gumawa ng mga desisyong nagbibigay luwalhati sa Diyos. Bago magpasya, itanong, maluluwalhati ba ang Diyos dito sa gagawin kong ito? Dahil kung hindi malulugod ang Diyos sa gagawin mo, makakasagasa ka ng iba, makakapurhisyo ka, makakalamang ka, ay hindi yan makakalugod sa Diyos. Ikaapat, magkaroon ng regular na pagsusuri ng puso. Tulungan ang iyong sarili sa panalangin. Tulad ng nasa awit, 139:23 hanggang 24, sabi doon, siyasatin mo ako, O Diyos. Tingnan mo kung may masamang landas sa akin. So ito ay napakagandang panalangin ng mga tao na naghahanap sa Diyos. Kasi kapag hinanap mo siya, makikita mo talaga kung ano ang nais ng Diyos para sa iyo. Kapag nabasa mo ang Biblia, ang nais ng Diyos ay i-bless ka. My plan for you is not to harm you, but to prosper you. O, di ba magandang plano ng Diyos sa atin yan? Kaya kung ang plano pala ng Diyos ay pagpalain tayo, ang nagtatanong tayo, bakit hindi tayo pinagpapala? Ay baka nga iba yung hinahanap natin. Kailangan natin hanapin yung nagbibigay, hindi yung ibinigay. Yung ibinibigay. Kasi yung mga taong hinahanap yung ibinibigay, hindi yung tagabigay. Ang Diyos lang ang nagbibigay naman ng lahat eh. Alright? Para ding ano po yan eh, ang kompas ay may dalawang hilaga. Isipin ang isang kompas na may dalawang karayom. Ang bawat isa ay tumuturo sa magkaibang direksyon. Kahit gaano kaganda ang mapa o gaano kahusay ang naglalakbay, mga kapatid, maliligaw pa rin siya dahil hindi malinaw ang direksyon. Okay? So ito po yung hamon natin ngayon. Tanungin ang iyong sarili, may bahagi ba ng aking puso na hindi ko pa naisusuko sa Diyos? Ano ang higit kong pinagtitiwalaan kaysa Panginoon? Ang aking mga desisyon ba ay nagpapakita na si Kristo ang una sa aking buhay? Yan ang hamon natin. So anong mangyayari kapag ang puso ay hindi nahati? Mangyayari kapag hindi hati ang puso natin, ang pagsunod ay nagiging buo. Ang pananampalataya ay nagiging matatag. At ang buhay ay nagiging isang malinaw ng patutuo ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito po kapag ang puso ay hindi nahati. Ibig sabihin niyan, madali yung pagsunod, matatag ang pananampalataya, at ang buhay mong, yung patutuo ng buhay mo ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid,
Kapag ang isang bahagi ay sumusunod sa Diyos, ngunit ang isa naman ay nakakapit sa makamundong hangarin, magiging magulo ang ating mga pasya. Magiging magulo ang ating mga ah, desisyon sa buhay. Kung kaya nga't napakainam na ah, ating pong ma masuri ano, mapagnilay-nilayan itong ating ah, ating mga desisyon sa buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, ngayong ah, gabi, katulad ng ating nabanggit na mga ilustrasyon, ano po, gaya na lamang ng isang negosyanteng Kristiyano na kilala sa pagiging tapat. Dumating ang pagkakataon na inalok siya ng isang malaking kontrata na magbibigay ng napakalaking kita. Ngunit kailangan niyang magsinungaling sa mga dokumento upang ito ay maaprubahan. Maraming nagsabi sa kanya na minsan lang naman ito. Lahat naman ay gumagawa niyan. Ngunit sinabi niya, mas mahalaga ang malinis na puso kaysa malaking kita. Tinanggihan niya ang alok. Sa loob ng ilang buwan, tila siya ang natalo. Ngunit pagkalipas ng isang taon, ang kumpanyang gumawa ng pandaraya ay nasangkot sa malaking kaso at nalugi. Samantala dahil sa kanyang integridad, siya ang pinagkatiwalaan ng mas maraming kliyente. Ang pusong walang hati ay maaaring mawala ng pansamantalang pakinabang, ngunit hindi kailanman nawawalan ng pagpapala ng Diyos. Isa pong anekdoda patungkol sa dalawang kabayo. May isang matandang magsasaka na minsan nagsabi sa kanyang apo, hindi maaaring sumakay ang isang tao sa dalawang kabayong tumatakbo sa magkabilang direksyon. Sa huli, babaksak siya. Ganon din ang buhay, espiritual. Hindi tayo maaaring sabay na mamuhay para sa Diyos at para sa mundo. Darating ang araw na kailangan nating pumili. At ang taong pumipili sa Diyos ng buong puso ay hindi kailanman magsisisi. Katulad ng mga hamon natin na banggit kanina, mga kapatid, ang integridad ng puso ay hindi nangangahulugang wala kang kahinaan. Hindi nangangahulugang itong ang puso ay may iisang hari, iisang layunin, at iisang direksyon. Ang sundin at luwalhatiin ang Diyos. Ang panalangin ni David ay dapat ding maging panalangin natin. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang iyong daan, upang ako'y lumakad sa iyong katotohanan. Pag-isahin mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Kapag ang puso ay hindi nahati, anong sabi natin kanina? Ang pagsunod ay nagiging buo. Ang pananampalataya ay nagiging matatag. At ang buhay ay nagiging malinaw na patutuo ng kaluwalhatian ng Diyos. Sana'y napagpala po tayo ng mensahe na ating napakinggan at meron po akong 10 tanong diyan na ang sagot ay narito rin sa aking mga nabanggit. Kung kayo po'y napagpala at uunahin natin ng Panginoon, pwede po kayong magbigay ng inyong mga kaloob ayon sa ipinasya ng inyong puso. Nakakero po yan sa ating kapatid na Merlinda. Alright? So tayo po yung manalangin at yung may mga kaarawan ng July ay happy birthday sa inyo. Ano po? Tayo po ay dumulog sa panalangin.
Dakilang naming Diyos, salamat po sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Aming dalangin na ikaw po magpapala sa aming mga kapatid na nakatunghay at natuto, Panginoon, at napakinggan nila ang mensahe mo. Ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa buhay ng bawat isa at magpapala, Panginoon, sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, sa ating pong mga pangwakas na panalangin at bendisyon, awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Umayo kayong mapayapa at ihanda ng Diyos sa kinabukasan. Kita-kita po tayo muli sa susunod na linggo at sa ating pong patuloy na devotion every Tuesday, Wednesday, and Thursday. Until Thursday ay patuloy po tayo sa serye ng Aklat ng Kawikaan. So God bless you po and see you soon.